Amen, amen. Mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong programa sa gabi po na ito. Welcome to our program. This is FYI for Youth Instruction. At salamat sa Panginoon, tayo nagkasama-sama muli para makapakinig ng instruction mula sa salita ng Diyos. Wala nang maingay at lahat po tayo tumayo. At tayo po ay magbukas sa panalangin. Let's all stand up please and let us pray. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli, Ama, sa buong maghapon na pag-iingat po sa amin. Salamat po sa kalakasan, biyaya at pagpapala na patuloy niyo pong pinagkakalob sa inyo pong mga anak. Salamat po sa lahat ng protection niyo po sa amin, lahat ng pinagkalob niyo po sa amin sa buong maghapon. Salamat sa pag-iingat, Panginoon. At salamat po na kami po ngayon muli yung tinipon sa bahay-sambahan para po sa programa na ito. For these instructions, O God, for the youth. Pagpalain niyo po mga kabataan. Kasama ko po ngayon, maging sa mga nasa kanilang tahanan. Abutin niyo po ang pangangailangan ng bawat isa. Tulungan niyo po kami, pangunahan niyo po kami sa gabi na ito. At kayo po ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Patawarin niyo po kami, Ama, sa lahat ng aming sala at pagkukulang po sa inyo. At ibinabalik po namin lahat po ng kapurihan, kalawalhatian at pasasalamat sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Remain standing. Kunin natin ating songbooks at tayo umawit sa Panginoon. Ilaw. Amen. Song number 68 of our songbook, please. Let's sing this song, Rescue the Perishing. Song number 68. Let's sing this song, Rescue the Perishing. Are you happy this evening?
Sound check. Amen, amen. Alright, salamat po sa pag-tune in sa lahat ng nasa Facebook Live. Pagpamanhin niyo po, tayo nagkaroon ng technical error, problem. At salamat sa Panginoon na ibalik na po yung ating sound. I hope na clear po ang ating pong sound dyan sa inyo po na nasa Facebook Live. Kung clear po ay sabihin nyo lang po para malaman namin kung clear ang ating sound dyan sa Facebook Live. Amen? At ngayon, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa ay makakapakinig tayo ng mga testimonies mula sa mga young people. I believe na ito po'y maging sa mga juniors, ito po'y magiging blessing sa atin. Yung mga mapapakinggan natin, kayo pong mga nandyan na wala pa kayong involvement sa ministry, sa church, wala pa kayong commitment, ay maging hamon po ito, maging challenge sa atin. Yung mga mapapakinggan natin mula sa mga kabataan. Alright, sige po, unahin natin mula sa young people. Palakpakan po natin si Sister Rose Ann. Ako po na si Sister Rose. Nagpapasalamat po ako sa salvation na natanggap ko. Nagpapasalamat din po pala ako na may natatanggap po akong blessing about araw. Nagpapasalamat din po pala ako kay Nanay Raquel na napakain tayo sa area. Tsaka nagpapasalamat din po pala ako na nasyara ng gospel. Kung hindi po ako nasyara ng gospel, wala po ako dito. Nagpapasalamat. Ayun ako, glory. Amen, amen. Salamat po sa testimony na yan. Medyo kinakabahan lang po. Pero ang higit doon, pinapasalamatan ni Sister Rose Ann. Sabi niya, kung hindi siya nasyaran, ay wala po siya dito ngayon. And that is really true. Sa bawat isa sa atin, kung di tayo nabahaginan ng ebanghelyo, ng gospel, ng kaligtasan, maaaring tayo ay kabataan, young people, na pariwara pa rin ngayon. Bulakbol. No? Ngayon, at maaaring nandun ka na sa bisyo mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa ML mo, sa TikTok mo, maaaring nandun ka ngayon kung hindi ka naligtas. Salamat na tayo naligtas. Amen? Amen. Salamat sa testimony na yan. Another one, si Sister Heidi. Palakpakan po natin. Ako nga po pala si Sister Heidi at unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa salvation na aking natanggap at nagpapasalamat din po ako sa blessing na natatanggap ko at nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na pinagkaingatan niyo po kami sa paglalakad kami na papunta dito at nakarating naman po kami ng ligtas at nagpapasalamat din po ako sa pagko-correct sa akin nila na sana po ipatuloy pa rin po ako nilang i-correct at sana po lagi pong nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na pinagkakaingatan niya po kami sa araw-araw at yun lang po, to God be to glory. Amen, amen. Salamat sa testimony niyan. At yan po'y pag-iingat galing nagmumula po sa Diyos. Salamat. Another one, mula naman sa mga juniors, palakpakan po natin si Sister Ayuki. Palakpakan po natin, Ayuki Kawasaki. Magandang gabi po sa ating lahat na ako po pala si Ayuki. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na binigyan po kami ng blessing. At sana din po bigyan niyo din po ng kalakasan yung kapatid ko po. Ayun lang po. To God be the glory. Amen. Palakpakan natin si Sister Ayuki Kawasaki. Nagpapasalamat siya sa blessing. At ang prayer request niya sa atin ay bigyan din ng kalakasan yung kanyang kapatid. Sinong kapatid? Si Kuya Yuan? Lahat ng kanyang kapatid. Lalo na siguro yung bunso, no, si Baldog, si Ezra. Amen. Salamat sa testimony. Another one, si Sister Roslyn. Palakpakan po natin si Sister Roslyn.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po pala po si Roslyn Arbaque. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nandito din po kami sa church na may standard din po ako dito. Kasama ko din po, pamilya ko din po. Pag-pray din po na masanurin na din po ako sa mga magulang ko din po. Ayun lang po, to God be the glory. Amen. Amen. Palakpakan natin si Sister Roslyn. Salamat sa testimony na yan. Amen. Another one. Si Sister Ira. Palakpakan po natin si Sister Ira. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako nga po pa si Ira Jasicuyo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po sa mga blessings na binigay niya po sa amin po. At sana po ipag-pray din po na makapag-enroll po ako sa Bible School. At Amen. makapagsabihin po ako bukas. Sinakot na God be the glory. Amen. Amen. Sabi ni Ira, pag-pray, siya ay mag-aral sa Bible School at makapag-soul winning bukas. Amen. Mga magandang panalangin po. No? Alam nyo mga kapatid, ewan ko sa inyo, young people, kung kayo mga adults dyan, mga nanay, mga tatay, basta ako po, sa ganang akin, ako po'y nagagalak. Natutuwa every time. Lagi sa tuwing napapakinggan ko yung mga kabataan na to, lalo na yung mga juniors na to, nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi po ito maliit na bagay. Kung unawain nyo lang po. Kasi darating yung panahon na iedad sila kagaya sa mga edad nyo, na may hiya na rin sila. Salamat sa Panginoon. At bata sa murang gulang pa lang nasasanay na sila na hindi kahiya yung pagpapasalamat sa Panginoon. Kasi ninyo, ibang matatanda na, may edad na, nahihiya na magpasalamat sa Panginoon. Di ba? Napansin niyo ba? Karamihan nagpapasalamat yung mga bata pa. Well, that's good and that's great. Pero ang nakakalungkot lang, yung mga umiidad na habang tumatanda, nahihiya ng pasalamatan ng Panginoon. Amen. Di ba? Yun po yung nakakalungkot. Kaya ako yung natutuwa at nagagalak. Papasalamat ako sa Panginoon. Nakakapakinig tayo ng mga ganitong testimonies mula sa mga kabataan, sa juniors, sa young people, at sila ay lumalaki, tumatanda, nasasanay sila na hindi kahiya yung kanilang pinananampalatayaan. Another one, si Sister Margaret. Palakpakan po natin. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako nga po pala si Sister Margaret. Una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa standard na akin natanggap at saka sa salvation po. At kung wala po akong natanggap na salvation, wala din po ako sa harapan niyo. At nagpapasalamat din po ako sa pamilya ko po, lalo na po kay Mama na yung mali ko po ay kinokorek niya po. At kahit pasaway po ako, minamahal niya pa din po ako. Yun na po, to God be the glory. Amen. Amen. Salamat sa mga testimonies sa ating napakinggan. I hope pinagpala po tayo yan. Bigyan po natin sila ng masibagong palakpakan. Amen. Masigabong palakpakan para sa mga kabataan na patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo, masarap pakinggan po yan. Kasi nakikita natin lalo yung kadakilaan ng Diyos, yung glory ng Diyos sa buhay ng mga kabataan na ito. Nakakapakinig tayo ng mga kabataan na hindi puro reklamo. Ano ba yan? Ano na naman? Wala, hindi sila nagre-reklamo. Ewan ko lang pagdating sa bahay. At least dito ay nasasanay sila na magpasalamat. Amen? Pinagpala tayo sa mga testimony na yan. Kayo po lahat na nandyan sa Facebook Live. Mamaya lang po ay babatiin ko po kayo. Pero bago po tayo dadako sa pag-aaral, malapit na po tayong dumako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pag-aaral. But before that, ay papakinggan muna natin ang special number. Handog po sa atin ng mga young people men.
from Prayerful Daniel and Fearless Elijah. Palakpakan po natin. Amen. Palakpakan po natin ang special number mula sa mga young men. Salamat sa awitin na yan. The fight is on. At tayo dapat palaging handa para makipaglaban para sa ating Panginoon. Amen? Bakit tayo, lalo na tayong mga kabataan, bakit tayo niligtas ng Panginoon? Sapagkat tayo ay hinahanda para sa isang pakikipaglaban. Amen? At napakaganda po kung kayo nakinig doon sa NBYC kahapon, ng mga nakaraang araw pa, Tuesday, Wednesday, Thursday night, nag-preach po doon si Pastor Hill, the last night ng NBYC. What a great message po. Ang tema po doon sa NBYC para sa mga kabataan is all about under pressure. And we need to understand, as a young people, we must fight, we must surrender, we must give our life under pressure. Amen? Hindi ka magde-decide na ikaw ay susunod sa Panginoon dahil nasiyahan ka, komportable ka. But tayo ay magde-decide sumunod sa Panginoon under pressure. Amen? Alam natin, in sickness, in pain, alam natin ay pagpapatuloy tayo hanggang kamatayan sa pagkikipaglaban para sa ating Panginoon. Amen! Amen. Salamat na merong mga kabataan. Alam niyo, ang ganda po na pinanood ko. Napakarami. Dami pong kabataan nagsuko ng buhay sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. And please continue to pray for our Grandmother Church sa San Pedro. Sila po ay daluyan ng pagpapala sa Fort Bonifacio. Daluyan ng pagpapala para po sa mga naninimula simbahan. At patuloy, alam niyo po, ang atin pong simbahan, young people, makinig kayo maigi kung bakit mahalaga to. Ang atin pong simbahan, San Pedro, ating pinanggalingan sa Fort Bonifacio, kay Pastor Ed, kay Pastor Hill, our church, or CBBC as a whole, is a mission-minded church. At tandaan niyo po yan. Ibig sabihin ng mission-minded church, ang laging nasa isipan po nito ay mission. To propagate. Alam niyo yung propagate? Kung ano yung ginagawa dito, dadalhin niya sa isang lugar at mag-aakay ng kaluluwa, babaguhin ng Panginoon ng buhay. Now, kung tayong mga young people ngayon na naririto, primarily sa Caloocan Mission, ay hindi tayo mahamon
para ipagamit ang ating buhay sa Panginoon. Paano natin maipropagate sa ibang lugar ang ating natutunan. Nanawaan niyo po na magkaroon kayo ngayon ng vision sa buhay niyo. Magkaroon kayo ngayon ng foresight sa buhay niyo. Someday, ano kayo sa gawain ng Panginoon? Anong gagawin sa inyo ng Panginoon? After 5 years, after 10 years, after 15 years, naasa na kayo sa gawain ng Panginoon? I believe, wala sa atin nangangarap ngayon na mapunta pa sa kamunduhan. After 10 years, siguro artista na ako ngayon. I believe, wala na po. Wala na sa atin. Bilang manggagawa, bilang anak ng Diyos, ang dapat na visualize natin, na foresight natin sa ating buhay ngayon, ay kung ano tayo sa gawain ng Panginoon. Ano tayo sa mission field. Handaan po natin yan. Kaya dapat mahamon tayo habang bata pa tayo, ibigay natin yung buhay natin, yung lakas natin sa Panginoon. Amen? Amen. Salamat. At hindi mangyayari yan, makinig po kayo, kung hindi natin makikilala ang ating Diyos ng lubusan. Naunawaan niyo po yun. Kung hindi mo kilala ang Diyos mo, hindi ka magdi-decide na isuko ang buhay mo sa gawain, isuko ang buhay mo sa mission field. Kung bakit merong Pastor Ed na mula sa bisyo, mula sa karangyaan ng mundo, kalukuhan ng mundo, siya ay dinala sa Bible School. At nung nakilala niya ang Panginoon sa Bible School, nag-decide siyang magsuko sa mission field. Dinala siya sa San Pedro, Laguna. At nagtuloy-tuloy ang gawain. Tinawag si Pastor Hill, nagsuko ng buhay. At si Pastor Rick, nagsuko ng buhay, dinala sa Caloocan. Kung bakit po merong mga pastors na ganyan, sapagkat nakilala nila ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya walang lalabas mula sa mission na ito, Caloocan Mission. Ipapagamit ang kanyang buhay sa mission field kung hindi nyo kilala ang Diyos. Kaya nga young people, ngayon pa lang, sa murang edad natin, sabi ng Bible sa Ecclesiastes chapter 12, verse number 1, remember now, thy Creator in the days of thy youth, while the evil days, merong paparating na evil days. Merong paparating na evil days, mga kabataan, young people. Darating yung panahon na hindi mo nagugustuhin ang paglilingkod sa Panginoon. Darating ang panahon na mas gugustuhin mo ang karangyaan ng mundo. But sabi ni Solomon, remember now, the Creator in the days of the youth. Ngayon pa lang, ibigay na natin yung lakas natin habang malakas pa tayo. Habang may kalakasan pa tayo. Amen? At kilalanin na natin ang lubusan. Kaya nga sa programa po na ito, patuloy natin kinikilala po ang ating Diyos. Amen? Amen. At ngayon po, hindi pa tayo nag-aaral, ay kikilalanin muna natin yung mga kasama natin sa Facebook Live. Salamat po sa mga nandiyan sa Facebook Live. Nais ko lamang kayong batiin. Mapagpalang gabi po. At kasama po natin ngayong gabi si Ma'am Juana Shane Lacambra. Blessed evening, Ma'am Juana Shane Lacambra. Si Sister Justin Silio. Sister Kathleen Joy Diaz. Blessed evening po. And si Sister Noela. Babae ba ito? Sister Noela. Amen. Blessed evening po. Noela Solano. And Sister Jenny Turla. Blessed evening. Reggie Leda. Lalaki po ito, Reggie. Sir Reggie. Brother Reggie Leda. Blessed evening. And Sir John Sent. Brusal. Blessed evening. Stay tuned in po. Sir Emmanuel Laksamana. Salamat po sa pag-tune in. Sister Syra Fulgencio. First time niya po ngayon. Sister Syra, welcome sa ating program. Please stay tuned in. And Sir Jerry Boton. Thank you po for tuning in. Sir Jerry Vinardo, salamat sa pag-tune in sa mga young people nandyan. Ito sa taas kasama to. Hindi. Salamat po sa lahat ng nandyan. Maraming salamat. Stay tuned in at ngayon dadako na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating programa. Di tayo gano'ng magtatagal. Pipilitin natin matapos sa tamang oras para makapaghanda tayo sa susunod na programa. Yung the preparation sa atin pong Mother Church. Sa inyong mga handa na mag-asawa. Alright, let's all stand up please. Open our Bible in Titus.
Titus chapter number 1. Basahin ko po from verse number 1 hanggang verse number 2. Pakisundan na lamang po sa inyo pong mga mata. Titus chapter number 1, verse 1 and 2. Are you there? Amen. Sa lahat po na nandiyan sa Facebook Live, kung wala po kayong Bible, babasahin ko po. Pakinggan nyo na lamang po. Diyan po magmumula ang ating pag-aaralan sa gabi po na ito. Now, sabi po ng Bible in Titus chapter number 1, verse number 1, Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness. Verse 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Tayo po'y saglit na manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli, Ama, sa pagpapala niyo po sa amin sa gabi nito. Salamat po sa mga testimonies na aming napakinggan. Salamat po, Ama, sa special, sigit sa lahat. Salamat po sa pagkakataon na ito kami mag-aaral ng inyong mga salita. Pagpapalain niyo nga po sa pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng pangunawa ang mga kabataan kasama ko po ngayon. Bigyan niyo po kami ng pangunawa, maunawaan po namin ang mensahe niyo po para sa bawat isa. Tulungan niyo po mga kapatiran nasa kanilang tahanan ngayon. Huwag niyo pong hayaan na ma-disturb po sila. Bigyan niyo po ng strong internet connection, Panginoon. Allow them, O God, to stay connected sa pag-aaral po sa gabi na ito. Salamat po, pinupuli namin kayo, pinapasalamatan at humihiling po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkulang at pagkakasala po sa inyo. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa inyong banal na dugo na danas sa cross ng Kalbaryo at naglinis po ng aming mga kasalanan. Muli, binabalik po namin, Ama, lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Remain standing. I'm sorry. You may be seated. Natili sa pagkakaupo at tayo na magpapatuloy sa pag-aaral. Amen. Now, tuloy-tuloy tayo sa atin pong programa, sa atin pong lesson. Our series of lesson all about knowing our God. Kilalanin, kinikilala ang ating Diyos, ating Panginoong Diyos. Why? Why it is very important to know God more and more. Bakit mahalagang makilala natin ang ating Diyos ng lubusan? Sapagkat, pag nakilala natin ang Diyos ng lubusan, atin siyang mamahalin. Amen? Thank you, Brother Yasin. At pag minahal natin ang Diyos ng lubusan, atin siyang paglilingkuran. Siya silang atakausap ko. Ulitin natin. The more we know God, the more we will. Ulit. Iba, hindi pa rin nakakasagot. Paulit-ulit na natin to, hindi pa rin natin maalala. Ulitin natin. Students, the more we know God, the more we will love Him. Love God. The more we love God, the more we will serve Him. Serve God. Salamat sa Panginoon. Pag nakilala natin ang ating Diyos ng lubusan, mapapamahal tayo sa Diyos. Ba? At pag napamahal tayo sa Diyos, imposibleng hindi natin ipagamit ang ating buhay sa Panginoon. Ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Natapos natin, mga pinag-aralan natin, the attributes of God, at ngayon nasa lesson na po tayo, our God as a true God. Our God as a true God. Totoo. Ang ating Diyos ay palaging tapat at totoo. Hindi siya nagsisinungaling. Walang pagbabalat kayo sa Panginoon. Totoo ang Diyos kung paano siya nagpapakilala sa atin, yan ay walang halong pagbabalat kayo. Yan ay hindi nagtatago sa kung anumang pananaw o pagkaitsura. Wala po. Lahat po yan ay katotohanan. Amen. Sapagkat ang ating Diyos ay totoo. At ang sabi ng Biblia sa talatang ating binasa, in verse number 2, the Bible says, in hope of eternal life, which God,
that cannot lie. Sabi po dito ni Paul, kay Titus, in hope of eternal life. Yung pag-asam, yung paglagay ng pag-asa saan? Pag-asam-asam doon sa eternal life, sa buhay na walang hanggan. Sino ang nangako? Sino ang nangako nung inaasam-asam natin na buhay na walang hanggan? Ang Diyos. Ang sabi ng Bible, which God that cannot lie. Yung Diyos na hindi kayang magsinungaling. Merong tanong ang mga pilosopo ngayon. Ang mga pilosopo, merong tanong. Sabi nila, meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Kayo ang tatanungin, meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Wala. Ibig sabihin, kaya niya magsinungaling? Ibig sabihin, no? Ibig sabihin, merong hindi kayang gawin ng Diyos? Wala. Ibig sabihin, hindi niya kaya magsinungaling. Now, yan ay katanungan ng pilosopo. Sa inyo, sa study of God, na pag-aralan niyo yan. Yung mga pilosopo, ganyan yung mga atheists, ganyan ang katanungan ng mga philosophers. Maaaring minsan may magtatanong rin sa inyo yan. Meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Meron bang kayang hindi gawin ng Diyos? Wala, of course. Omnipotent siya, all-powerful eh. Kayang gawin lahat. Ibig sabihin, sasabihin nila, kaya magsinungaling ng Diyos? Sabi ng Bible, God that cannot lie. Sabihin naman nila, ibig sabihin, merong hindi kayang gawin ng Diyos. Na kung papunta tayo sa pag-aaral patungkol sa Diyos, ang ibig sabihin po nun, kung pagdating lang sa kakayanan ng Diyos, kaya niya. Pero hindi niya gagawin. Bakit? It is against His nature as God. Why? Because our God is a true God. Amen? Kaya bang magsinungaling ng Diyos? Kaya kung sa kaya, pero hindi niya gagawin. Naunawaan niyo po? Bakit? The nature of God itself telling us that our God is a true God. That is the attribute of God. Sabi ng Bible, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Na makinig po kayo. Yung ating Diyos ay totoo. Kailanman hindi siya magsisinungaling. He cannot lie. Amen. Kaya niyang gawin yun pero hindi niya gagawin because it is against His nature. At ano po yung pinangako niya sa atin? Pinangako niya sa sanlibutan, sa tao. Bago pa man magsimula ang mundo, there is a promise of eternal life. Now, ang tanong ko sa inyo, meron na ba kayong eternal life? Meron na ba kayong buhay na walang hanggan? Amen. Saan nyo nakuha yung buhay nyong walang hanggan? Sa Panginoon. Sa Diyos. Na kung sa Diyos nagsimula, nanggaling ang buhay na walang hanggan, binigay sa atin. Pwede pa bang bawiin yan sa atin? Pwede pa bang mawala yan? Pwede pa bang mawala yan? Buhay na walang hanggan? Pinangako ng Diyos? Hindi na. Diyos ang nangako eh. Hindi naman magsisinungaling ang Diyos. Oh, joke lang. Wala kang eternal life. No way. God that cannot lie promised before the world began. Because this is the attribute of God. Our God is a true God. He will never lie. Hindi siya magsisinungaling sa atin. Kaya nga nung pinangakuan niya tayong buhay na walang hanggan, nung tinanggap mo yan, buhay na walang hanggan talaga yan. Hindi yan buhay hanggang 2050 lang. Hindi po. Magpakailan-kailan yan. At totoo yan. Kasi pinangako yan ng Diyos na totoo. Amen. 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 Salamat po na at ang ating Diyos ay totoo. John chapter 17 verse 3. John chapter 17 verse 3. Sabi po ng Bible, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.
Sino ang makilala natin? This is life eternal. Ito yung buhay na walang hanggan. Makilala sino? Yung totoo. Totoong Diyos. Pag nakilala mo ang totoong Diyos, ibig sabihin, nagpapahayag yan na meron kang buhay na walang hanggan. Pero pag di mo pa kilala sa buhay mo ang totoong Diyos, asan ang buhay na walang hanggan? Amen. So napakahalaga po nito. Kilalanin natin ngayon ang ating Diyos bilang totoong Diyos. Ang tao, liar, sinungaling. Amen. Sino dito hindi nagsisinungaling? Yan, sinungaling, taas ng kamay. Lahat nagsisinungaling. But God is a true God. Kailanman hindi magsisinungaling. Ang tao nagsisinungaling. Ano mang sabihin ng tao, pwedeng kasinungalingan yan. Pwedeng hindi yan totoo. Pero ang Diyos, salita ng Diyos, marinig natin mula sa tinig ng Diyos, mula sa Biblia, yan ay totoo. Kailanman hindi magsisinungaling ang Diyos. Kaya nga nung nakamta natin yung buhay na walang hanggan, mga kapatid, yan ay totoong bagay at seryosong bagay sa buhay natin. Amen? At hindi natin kayang baliwalain yan. Hindi natin pwedeng basta-bastahin yan. Kasi buhat niyan, diyan tayo nagkaroon ng masagana at masayang buhay sa Panginoon. At pag hinaluan mo yan ng kasinungalingan, lulungkot ka sa Panginoon. Pero pag namuhay ka sa katotohanan ng Panginoon, as your God is a true God, kilala mo ang Diyos. Kilala natin ang Diyos. At yung katotohanan ng Diyos, mamumuhay tayo ng masaya at mapayapa. Amen? Now open our Bible please. 1 Thessalonians chapter 1 verse number 9. 1 Thessalonians chapter 1 verse number 9. Are you there? Amen? Sabi po ng Bible, in verse number 9, for they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Now makinig po maigi, young people, dito po sa talata na ito, ang kausap po ni Apostol Pablo ay yung mga taga-Tesalonica. Makinig. Ang kausap po ni Apostol Pablo ay yung mga taga-Tesalonica. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, yung nakita nila, nung mga taga-Macedonia, taga-Achaia, nung nakita nila yung mga taga-Tesalonica, bilang example, sila na ay nanampalataya. Bakit? Nakita nila yung example ng Thessalonica, how they turn to God from idols to serve the living and true God. This is an example. This is a believer's example para sa mga unbelievers. You know what? Young people, pwede kang makapag-akay ng ibang tao sa pamamagitan ng testimony sa buhay mo. How? When God turned your life from serving the idols to serving the true and living God. Alam niyo po, pag makilala natin, maintindihan natin na ang ating Diyos ay totoo, na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Biblia, alam niyo ang dapat na reaction natin, ang dapat na implication sa buhay natin, we must turn our life from serving the idols, serving the true and living God. Matutunan natin sa buhay natin, i-reject natin yung mga idols na dati nating sinasamba sa buhay natin. At pagsambahan natin, paglingkuran natin sa ating buhay yung totoo at buhay na Diyos. Amen? Pag kilala mo yung totoong Diyos, ang dapat mangyari sa buhay mo,
paglilingkuran mo siya. Sasambahin mo siya. At hindi mo na sasambahin yung idols mo. Alam niyo yung idols? Alam niyo yung tinatawag na idolatry, young people? Anumang bagay, makinig kayo, anumang bagay na inuuna natin kaysa sa Diyos, that is idolatry. Pag inuna mo yung gadgets mo kaysa sa Diyos, sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, kaysa sa Diyos, that is idolatry. Pag inuna mo yung lakwatsa mo, yung barkada mo, kaysa sa araw ng panambahan, pag inuna mo yung swimming kaysa sa soul winning, pag inuna mo yung gym kaysa sa simbahan, pag inuna mo yung lakwatsa kaysa sa simbahan, that is idolatry. Nakikinig po kayo? Ano mang bagay na uunahin natin kaysa sa Diyos, that is idolatry. Dapat nauuna palagi ang Diyos sa buhay natin, young people. Kasi pag hindi mauna ang Diyos sa buhay mo, at unahin mo yung ibang bagay, yan yung Diyos mo. Yan yung sinasamba-samba mo. Yung cellphone mo, maliit na gadgets lang yan, pero kinokontrol ka. Napapasunod ka yan. And hindi mo na malay-malayan, sinasamba mo na yung gadgets mo. Amen. Sinasamba mo na yung boyfriend mo, yung girlfriend mo. Sinasamba mo na yung barkada mo. Sinasamba mo na yung ML mo, yung TikTok mo. Sinasamba mo na yung mga bagay na inuuna mo kaysa sa Diyos. Hindi natin namamalay-malayan. Pero ang tama dapat na mangyari sa atin, young people, makinig kayo, young people, listen. Kung nakilala natin yung Diyos na nagbigay sa atin, nangako sa atin ng buhay na walang hanggan, totoong Diyos, alam niyo yung marapat na mangyari sa buhay natin? Mula sa pagsasamba natin sa Diyos-Diyosan, lilipat tayo sa pagsasamba sa totoo at buhay na Diyos. Kilala mo na yung totoong Diyos eh. Bakit nandun ka pa rin sa Diyos-Diyosan mo? Bakit nawawala pa rin? Na ipagpapalit mo pa rin yung oras mo sa Panginoon? Na ibibigay mo pa rin sa oras sa mundo? Nakikinig po kayo? That is idolatry. At ito po yung magandang example ng mga church at Thessalonica. The believers in Thessalonica. You know what? Nakita lang sila bilang example ng Macedonian church, Achaean church, ay nagkaroon din ng pagbabago. Alam niyo ang nagkaroon ng pagbabago nung nakita nitong mga to, yung Thessalonica. Anong ginawa ng Thessalonica? Mula sa pagsasamba sa Diyos-Diyosan, nagsamba sila sa totoo at buhay na Diyos. Kaya nga pag nakita ng ibang tao, ng kaibigan mo, na pag inaya ka, tara, swimming tayo. Hindi, may simbahan, may panambahan ako ngayon eh. Tara, computer tayo. Hindi, may panambahan, may soul winning ngayon eh. Pag nakita ng kaibigan mo na hindi mo na kayang ipagpalit ang Diyos mo, you could be an example to them. And you could turn. God can use you to turn their hearts to God. Amen? Pwede kang gamitin, young people. Pwede tayong gamitin ng Diyos. Yung testimony natin, pwedeng gamitin mula sa ibang tao na makakatingin, makakakita sa atin ng buhay natin. Alam mo, ito si Brother Yasin dati. Addict to sa ML eh. Pero ngayon, pambira. Addict na siya sa Addict na siya sa pananalangin. Addict na siya sa gawain ng Panginoon. Naunawa na. Alam mo yan si Vincent noon. Kita ng mga kaibigan, pambira si Vincent, nagbago na. Ang haba ng buhok niya noon eh. Ngayon, napakapugi na eh. Kamukha na siya ni Sir Richie. Pugi na. Dati kamukha ito niya eh, Vice Ganda eh. Meron sila nakitang pagbabago. Ano kaya nangyari dito? Nabaliw ba to? Pero hindi, maayos yung buhay niya eh. Then makikita nila, nagpapatuloy ka sa gawain ng Panginoon. And then later on, makakasama, aakay mo sila sa gawain ng Panginoon. Amen? Bakit? Naging example yung buhay mo sa kanila. Young people, wag yung sasabihin na papunta-punta lang naman ako sa church eh. Soul winning lang naman ako. No, wag niyo pong lalangin yung buhay niyo sa Panginoon. Dahil pwede kayong gamitin. Yung testimony niyo mismo na yan.
kung paano kayo binago ng Panginoon mula sa pagsasamba sa Diyos-Diyosan, young people, hanggang sa pagsasamba sa totoo at buhay na Diyos, pwedeng gamitin yan ng Panginoon sa ikababago rin ng buhay nila. Amen? Kaya ganyan po kahalaga yan. Now open your Bible in Romans chapter 3, verse number 4. Romans chapter number 3, verse number 4. Ano po sabi ng Bible? The Bible says in Romans chapter 3, verse 4, God forbid, yea, let God be true, but every man a liar. Ang Diyos ay totoo. Every man a liar. Why? Because in John 8 verse 44, ye are of your father the devil, and the last of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth. This is the devil, Satan, in John 8 verse 44, abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. Yun yung pinanggalingan natin. Nung ang tao ay nagkasala, tayo ay nabilang sa mga anak ng diablo, na alipin ng kasalanan, alipin ng kasinungalingan. Pero nung niligtas ka, nakilala mo yung totoong Diyos, nagkaroon ka ng eternal life, buhay na walang hanggan, salamat sa Panginoon, and your life could be an example to the unbelievers. Para mabago rin ang kanilang buhay. Kung paano ka binago ng Panginoon, buhat na kilala mo yung totoong Diyos, ay pwede rin silang makasumpong ng pagbabago ng buhay. Amen? Pwede tayong gamitin, young people. Pwede tayong gamitin para sa ibang tao. Kaya nga't hindi natin ito babasta-basahin, hindi natin ito babaliwalain. Kasi yung ating Diyos na tinanggap ay totoong Diyos. Yung ating Diyos na nakilala ay totoong Diyos. Makinig kayo, young people. At pag kilala mo yung totoong Diyos, nung nakilala mo siya, kapahayagan na meron kang buhay na walang hanggan, and you are now enjoying life eternal because of the true God. Dati kabilang tayo sa pamilya ng diablo. Sinungaling, walang katotohanan. And sometimes, because of our sinful nature, nakakapagsinungaling pa rin tayo, di ba? Sinong kumuha nito? Hindi po ako. Sino nakabasag nito? Hindi po ako. Nakakapagsinungaling pa rin tayo because of our sinful nature. Pero tatandaan natin, dapat, young people, mamuhay tayo ngayon. Pamumuhay na naglilingkod sa totoo at buhay na Diyos. Amen. Sapagkat pag tayo ngayon ay namuhay sa paglilingkod sa totoo at buhay na Diyos, yung ibang tao gagawin tayong ehemplo. Example. Yung buhay nyo, buhay natin ay magiging example sa unbelievers. Sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, lalo na ngayon. Ba? Social media, meron kayong mga accounts. Dati yung profile picture mo, hindi ka makilala, para kang addict. Tapos nung binago ka ng Panginoon, para ka ng senator, para ka ng mayor, binago ka na ng Panginoon. Iba para ng sundalo, binago na ng Panginoon. Yung mga kababaihan, dati ang kasuotan nyo fall short of the glory of God. Oh, perfect short. Backless, topless, lahat ng less. Tinanggal na ang damit. Yun ang pinapakita ngayon ng mundo. Alam niyo yung profile? Ngayon, yung profile, yan ay pag-identify kung sino ka. Alam niyo kung paano i-identify ng mundo yung kanilang sarili? Sa buong mundo. Kasi worldwide yung gadgets na yan, yung social media. Yung mga kabataan, lalo na ngayon, kababata pa. Ganun. Anong pinapakita mo? Anong pinapakita mo sa mundo? Anong pinoprofile mo sa mundo? Anong identification mo? Pero ngayon,
yung mga kabataan na nakasumpong sa totoong Diyos, nakasumpong ng buhay na walang hanggan, may hawak na Biblia, nagsusoul winning, nakikita nila dyan yung mga post mo, nagsusoul winning, umaawit sa choir, nagpapagamit sa Panginoon, samantalang dati ang buhay nito ay parawara, pero ngayon, ginagamit ng Panginoon. And that could be an example. That is a great example sa buhay po ng mga tao na makakakita sa buhay niyo, sa buhay natin. Amen? Kaya nga, minsan nakakatawa mang isipin, meron tayong makikita ng mga nagpo-profile, naka-face mask. Paano ka makilala? Naka-face mask ka. Papapicture, naka-face mask. Paano ka makilala? Nanawaan nyo? Marami pong ganun ngayon. Pero ngayon, dapat maunawaan natin, kilala mo na yung Diyos, meron ka ng buhay na walang hanggan, ipakilala mo yung sarili mo, identify sa Diyos. Identify kay Kristo. We are Christians, amen? We are followers of Christ. At wala tayong ikakahiya sa ating muka. Yung katawan mo, ikahiya mo yan. Kasi sagrado yan. I-cover mo yan. Balutin mo. At wag mong ipoprofile, wag mong ipakita yan sa sanlibutan. Young people. Feeling mo macho ka pa, gym ka pa, nag-short ka pa, pasando-sando ka pa. Akala mo macho ka. Huwag mo ipakita sa mundo yan. Sagrado yan. Amen? Mahalaga po ito. Identify tayo sa ating totoong Diyos. Identify tayo sa ating buhay na Diyos. Amen! I hope na naunawa natin. Maiksing pag-aaral po ngayon. Sakto, 8 o'clock. Maiksing pag-aaral. Pero kung nakilala mo na yung buhay na Diyos sa buhay mo, imposibleng hindi ka maglilingkod sa Kanya. At pag naglingkod ka, imposibleng walang taong mabibless sa buhay mo. At mababago rin ang kaisipan, mababago rin ang buhay dahil sa buhay na meron ka. Lalo na ngayon sa gadgets. Diba? Makita ka ngayon sa social media, pambihira itong tao to. Dati ito parang pariwara ang buhay nito, parang patapon. Ngayon pambihira, parang ginto ang buhay nito. Bakit? Iningatan niya ng Diyos. Pinahalagahan niya ng Diyos. Bakit? Yung Diyos na nagpahalaga dyan ay totoong Diyos. Pero yung Diyos-Diyosan ng mundo na ito, puro kasinungalingan. Panandali ang kagandahan lang. Babalutin ka lang sa filter. Pag uwi mo na naman sa bahay mo, pagharap sa salamin, gano'n ka pa rin. Pero binalot ka lang ng filter ng mundo. Pero pag totoo kang anak ng Diyos, hindi mo ikahihiya yung itsura mo dahil maayos ka na sa pananaw ng Diyos. Amen? Nilinis ka ng Diyos. Totoo ang Diyos na nangako sa atin. Totoo ang Diyos na nagbigay ng buhay at nangako ng long life, nangako ng maayos na buhay sa atin. Abundant life. Totoo yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya huwag nating babaliwalain sapagkat pag hindi natin ito binaliwala, yung people, nakikinig kayo, at ipinaglaban natin yung ating pananampalataya, maraming nakasunod sa atin. Maraming nakatingin sa atin. Makikita nila yung pagbabago. Maaring meron sa ating kamag-anak, kakilala, na ang tingin niya sa buhay niya ay parang walang pag-asa na, pero nung nakita niya yung buhay mo na dati walang pag-asa, binigyan ngayon ng pag-asa ng Diyos. Magkakaroon siya ng pag-asa. Pagtingin pa lang sa buhay mo, kung paano ka binago ng Panginoon. Sasabihin pambihira, pwede pa pala akong baguhin ng Panginoon. Kasi itong kasama ko dati ito sa bisyo eh. Kasama ko dati ito sa ML. Di nga yan natutulog eh. Sa computer na nga yan natutulog, pero bakit siya binago? Ibig sabihin, pwede akong baguhin ng Panginoon. Amen? We could be an example because we have a true God. Amen? Kaya't pahalagahan natin yung ating totoong Diyos. Knowing your God. Do you know your God now, this evening, as a true God? Kilala mo na ba ang Diyos mo bilang totoong Diyos? Totoo at buhay na Diyos. Kung kilala mo yan, ipamuhay mo, paglingkuran mo siya ngayon, at maging example ang buhay mo. Kagaya ng buhay sa church at Thessalonica, sa Macedonia at Achaia. Paano sila naging example? Nakita lang kung paano sila nag-serve dati sa Diyos-Diyosan, sa idols, at nag-serve na sila ngayon
sa totoo at buhay na Diyos. Amen? I hope meron tayong natutunan sa inyo po dyan lahat ng nasa Facebook Live. I hope meron po kayong natutunan pag makilala mo ang Diyos, totoong Diyos at buhay na Diyos sa buhay mo. Mamumuhay ka na hindi na kagaya ng dati. Mamumuhay ka na meron ng pagbabago sa iyo at merong pag-asa at merong maayos na direksyon ang buhay mo. Maraming salamat po sa inyong pag-tune in. Maraming salamat sa bawat isa. Lahat tayo tumayo at tayo po'y magbukas sa panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli, Ama, sa natapos po ng pag-aaral. Thank you, O God, that we know this evening that our God, your God, is a true and living God. Kayo po, O Diyos, ay totoo at buhay. Kayo po ay nangako sa amin ng buhay na walang hanggan. At kailanman hindi niyo po ito babaliwalain, babawiin, Panginoon, sapagkat kayo po ay totoo na nangako po sa amin. Tulungan niyo po kami na isa pamuhay po ito, Panginoon. Isa pamuhay po ang katotohanan sa aming buhay. At makita po kayo that others, O God, see the Lord Jesus Christ in us. Hayaan niyo po, Panginoon, na makita po ng ibang tao, na unbelievers, ng aming pong kamag-anakan, ng aming mga kaibigan, ang Panginoong Jesucristo sa amin pong buhay. Kung paano ang mga tao na walang pag-asa, natatanaw, Panginoon, sa buhay ng mga kabataan na ito, kung paano niyo po binigyan ng pag-asa, ay magkakaroon din po sila ng pag-asa, Panginoon, sa pamamagitan nito. Salamat po. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa aming pag-aaral, sa aming kalagitnaan ngayon. Salamat po sa inyong kabutihan sa bawat isa. Kung meron man po kayong bahid ng karamihan, kasalanan na nakikita sa aming puso't isipan, pakalinisin niyo nga po, Ama, at patawarin niyo po kami. Holy Spirit of God, please continue to empower us and to guide us. Please bless our church, all the programs, the projects, O God. Please provide everything we need. Kayo po ang patuloy na mag-provide, Panginoon, ng mga pangangailangan ng simbahan na ito. Tulungan niyo po ang aming pastor, si Pastor Rick, sa paglilid po sa amin. Bigyan niyo po siya ng wisdom, ng kalakasan. Maging si Pastor Hill, O God, si Pastor Ed, patuloy niyo po sila bigyan ng wisdom. More vision, Panginoon, para sa mission. Thank you, O God, that the CBBC family is a mission-minded church. And please challenge these young people this evening na ang buhay po namin habang kami bata pa at nasa kalakasan po namin ay ibigay na po namin ang aming buhay sa inyo and someday sa mission field. Ibinabalik po namin naman lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po, young people, sa lahat po na nandiyan sa Facebook Live. Thank you for tuning in. Have a blessed and peaceful night. God bless you all, and I love you all.